halos isang buwan bago siya sibakin, ay tinawag pa ng Pangulo na kampiyon si PNP Chief Nicolas Torre III nang hindi siya labanan sa boxing nang naghamong si Davao City Vice Mayor Baste Duterte. At bago maging PNP Chief, ay maugong na rin ang pangalan ni Torre matapos pangunahan ang pag-aresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Nakatutok si Mark Salazar. Alright mga tol, ito ang pag-usapan natin, no? Mainit na balita patungkol po kay General Torre. Sapagkat ito pong binabanggit po ngayon sa balita na si General, no, Torre, na kung saan siya po'y nakilala kamakailan sa mga kanyang nagawa, no, especially sa PNP, sa paglilingkod sa bayan, ay ngayon nga po'y usap-usapan ng pagkakaalis po nito sa kanyang pwesto. Yan po yung mainit na topic po natin ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Tara, umpisahan na natin to. Let's go! So, yan nga mga tol, no? Yan nga po ang mainit na pinag-uusapan ngayon dahil matapos nga daw po gawin ni General Torre ang kanyang trabaho sa marami pong pagkakataon, no? Siya po ay nanguna sa pag-aresto sa pinaghahanap noon, no, na pastor na si Kibuloy, no, pastor sa kanilang reliyon. Siya rin po yung nanguna saan pahirapan nga daw po itong pagdakip noon, no. Natunghayan naman po natin yon, no. At siya po yung nanguna sa pag-aresto doon. Kumbaga parang ang kanyang naging trabaho talaga pang-pronta talaga, no. Siya yung kasama, siya yung nangunguna, pinapangunahan niya itong mga agresibo na aksyon towards dun sa mga law violators, sa mga kriminal at iba pa. Yan po yan. Marami po siya nagawa na tinitignan po ng marami, especially sa ating mga mamamayan. Disclaimer lang ha, sa lahat po ng sinasabi ay base lamang din po yan sa aking alaala, sa aking mga nakita rin noon, ngayon. Kayo pong bahala magsiyasat kung sino si General Torre. Pero isa sa pinag-usapan noon ay yung pag-aresto kay ex-President Duterte sa krimen naman nito sa ICC, sa international law, sa crime against humanity, and etc. Now, ngayon po, no, sinibak po si Torre. Yun ang mabigat na pinag-uusapan ngayon, no? Bakit nga daw kaya, no? Play natin muna yung balita tapos usapan natin ang mga mahalagang bagay dito. Let's go! Ganito katindi ang tensyon nang isilbi ng PNP ang warrant of arrest laban sa kontrobersyal na pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy, Hunyo nung nakaraang taon. Para yan sa mga kasong child abuse, sexual abuse at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Pero hindi nagpatinag ang nooy hepe ng PNP Region 11 na si Nicolas Torre III at matapos ang ilang buwang manhunt, tuluyang napasa kamay ng pulisya si Kibuloy. You have the right to remain silent. Marso nitong taon, bilang hepe naman ng CIDG, pinangunahan ni Torre ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya pa mismo ang nagbasa ng Miranda rights sa dating Pangulo. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Siya rin ang sumalo sa galit ng pamilya ng dating Pangulo na humaharang sa pagdadala kay Duterte sa The Hague. Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang yung kaso.
Sir, ilang Pilipino ang demokraya, ilang presidente na namumok. So that means that you are banking on the inequality of the law because of the Ako si General Nicolas Torre III. Pagsapit ng Hunyo, naabot ni Torre ang tugatog ng kanyang karera sa PNP bilang ika-31 Chief PNP. Marami siyang nilaktawang ranggo at mas senior sa kanya dahil mula 2-star general lumundag to 4-star si Torre. Si Torre ang kauna-unahang graduate ng PNP Academy na umupong Chief PNP. Makulay at maingay ang kanyang pamumuno sa Camp Crame. Inilunsad niya ang 5-minute response time ng PNP. Kumasa din siya sa hamon ng boxing ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte, bagay na hindi naman sinipot ng Vice Alcalde. Sa sona ng Pangulo nito lang July 28, saksi ang joint session ng Congress kung gaano kagiliw ang Pangulo kay Torre. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torre. Pero wala pang 3 buwan sa pwesto, si Torre sinibak din ng Pangulo. Ang dahilan, ang ipinag-utos niyang balasahan ng mataas na opisyal ng pulisya na hinarang ng NAPOLCOM. Pero hindi sinunod ni Torre ang gusto ng NAPOLCOM na merong supervisory at administrative control sa PNP. Kahit naglabas na ng kautusan ng NAPOLCOM na bumaril sa balasahan, ipinatupad pa rin ito ni Torre. Sa flag raising ceremony noong 1 linggo, ipinakilala pa niya ang mga bagong opisyal na kanyang itinalaga, kabilang si Police Lieutenant General Bernard Banac na ginawa niyang Deputy Chief for Administration, ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Walang utos, walang balakid, at walang pagsubok na makakagiba sa ating pagkakaisa at sa ating panata sa bayan. Ilang araw bago masibak, may ganito pang sinabi si Torre. Right now, ang mga nakikisaw-saw, ang mga nagbibigay ng opinion, we welcome all of those. No? May mga statements nga lang na right now ay nakakita natin ay nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. Hindi pa malinaw kung saang pwesto sa pambansang pulisya malalagay si Torre, na sa 2027 pa nakatakdang magretiro. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Torre sa kanyang pagkakasibak sa pwesto. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Alright mga tol, so ayan po, nakita naman po natin kung paano ang liderato sa PNP ni General Nicolas Torre III, no? Tama ba ako, III? Siya po ay nagtapos na, no? Sapagkat siya ay ni-remove sa kanyang posisyon. Disclaimer lang, correct me if I'm wrong, pero siya po ay tinanggal, sinibak, ayon po dito sa balita. At diba, kamakailan nga lang tinawag po siyang kampiyon ng ating kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos Jr., no? Dahil, diba, maraming patutsada ang mga DDS, mga Duterte, dito po kay General Torre. Pero gaya nga po, no? Kahit pambata, gaya nga po siya sabi ng iba, pambatang estilo ni Baste Duterte, pinatulan po niya yun. At napatunayan po niya na ito'y puro salita lang din naman pala. Sa pamamagitan ng kanyang pagpatol, kahit na parang pambata po yun, no? Kung saan, para sa akin po, isang bagay po yun na pinatutuhanan niya na itong mga sinasabi ng kung sino-sino lang, no? At walang naitutulong, puro pag sabi nga kanina, no, doon sa video, mga komento na hindi naman nakakatulong, nakakasira pa. Pinatunayan niya na ganoon ng mga pagbatikos sa kanya. And ngayon nga, bakit nangyari to? Merong mga, tama ba ang tawag dito? Administrative case na ba itong tawag mga ganito? Tawag sa mga ganito? Hindi naman, no? Wala siyang nalabag na ganoon, sabi.
wala siyang nilabag sa batas o naman. Pero merong mainit na usapin patungkol po doon sa Napolcom at sa kanyang mga ilang aksyon sa kanyang liderato, no? Sa kanyang pamumuno sa PNP. May mga ginawa siyang ilang bagay doon kung saan, 'di ba, nagbaba ng order ba yung Napolcom para yun ay basta may ganong usapan. Nakita naman ninyo, kayo na ang mag-search yan na hindi nyo basta-basta dapat ginagawa. Ayaw natin magsalita ng specific o naman, baka magkamali tayo, no? So, kayo po ang bahala mag-search kung paano nangyari dyan. So, may ganong bagay, ganong angulo. Ngayon, bago pa man din ng kahit ano, agamat may mga ganong usapin, sinibak siya ng ating Pangulo ngayon. May mga ibang haka-haka, no? Na si Torre ay ilalagay po sa ibang posisyon ng gobyerno. So, bantayan po natin yan. Totoo kaya? Tunay kaya? Kung ako ang tatanungin, malaki ang chance na oo. 80 to 90% kasi ito po ay naniniwala ko na appreciate po ng ating Pangulo at ng maraming na tao sa gobyerno ang kanyang pagtatrabaho naman. No? Ikaw ba? Ganun ka rin ba? Kasi dito sa mga comment section, kung ano mga sinasabi sa kanya ng mga tao at lumalabas na siya daw po ay tuta, okay lang yan dahil hindi yan masasaktan dahil sunod-sunuran lang naman talaga yan kaya sibakin yan o hindi, ano naman. Kayo, anong masasabi nyo? Ganon din po ba ang inyong komento? Sa akin kasi, no, bago tayo magtapos sa video na to, ako po ay naniniwala na itong pong pagkakasibak kay General Torre ay something na 50-50. May negative, may positive. Yan po yung komento ko dyan. Kasi una, meron siyang mga nagawa yata. No? Yata lang, disclaimer lang. May mga nagawa siya na hindi dapat magkakaproblema, maaaring magkaproblema siya doon naman. Hindi ko alam kung paano yun. No? Basta may ganong side, angulo, and disclaimer lang. Kayo pong bahala doon. Maghanap, mag-search kung ano yung specific na naman na patungkol sa mga negative na yun. But, in the other hand, no, tingin ko sinasalo siya ng presidente ngayon dito. Kumbaga, baka lang naman. Baka siya hindi pa bayaan na mawala lang sa ganung paraan. Baka i-appoint siya sa ibang posisyon. So, ikaw, anong masasabi mo dito? No? Dahil sa mga pinakita ni General Torre, isa po siyang matatawag na kawalan ng marami sa PNP. Ikaw ba, anong komento mo dito? Comment down below. Pag-usapan po natin yan sa comment section. And please, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.